una, Panginoon. Pangalawa, yung pamilya natin. And then pangatlo, yung church mo, yung ministry mo. And then pang-apat, yung work, yung study mo. Ang mangyayari kapag hindi mo inuna ang Diyos dyan, magugulo talaga buhay mo. Hanggang to the point na ma-stuck ka na lang sa work, sa study, walang bago, paulit-ulit. Pero kapag inuna mo ang Panginoon ang promise niya, diba, bawat umaga laging bago. Amen. Bawat umaga laging maganda. Kaya gumaganda yung umaga mo kasi meron kang Diyos. Ako po, ako po ang ganito. Panginoon, bawat hakbang ko gawin mong sigurado. And then magiging sigurado lang ang hakbang na yan kapag kasama mo ang Diyos. Kapag pinapangunahan ka ng Diyos. Di ba, minsan yung isipan natin talagang nagtatalo dyan eh. Battlefield talaga ng kaaway yan eh. Aaten ba ako? Hindi. Matutulong ba ako? Mananalangin ako. Magbabasa ba ako ng Bible? Or mag-Facebook ako? May battlefield talaga dyan. May labanan talaga na nangyayari dyan. Kaya ang nais ng Diyos, everyday, basahin mo ang salita niya. Everyday, i-meditate mo yung salita niya. Bakit kailangan everyday? Kasi utak natin talagang ang utak natin tamad. Di ba? Utak natin kung ano-ano iniisip. Pero kapag nire-renew mo yung mind mo everyday sa pamamagitan ng salita ng Diyos, meron talagang pagbabago na mangyayari sa'yo.